Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Qiyamatul Kubra at yatalakay na nga natin yung mismong araw ng paghuhukom. Pero meron ditong siningit sa Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah na isang mahalagang kabanata. Pagtalakay tungkol sa pagtanggi ng mga tao sa araw ng paghuhukom at sa kabilang buhay sa kabuuan, sa impyerno, sa paraiso, iba pa. Maraming iba't ibang sinasabi yung mga tao. At yung isa pang nabanggit niya, yung isa pang binabanggit nila na binanggit din ni Allah sa Quran. Sinasabi ng mga tao, maqulu kaida kunna idaman warufatan a inna lamab'utuna khalqan jadida. Sinasabi raw ng mga tao na kapag kami ay naging mga buto na lamang at pira-piraso, kami ba ay bubuhayin muli na bagong mga nilikha? Kaya na nalaman na natin na ang pagkabuhay muli sa araw ng paghuhukom ay isang bagong paglikha. Isa ng bagong paglikha. Bagaman nananatili ang ating mga katauhan, ang ating mga maaaring alaala at iba pa, ito ay magiging bagong paglikha. Kaya pinapasabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tugon sa kanila, Kul kunu hijaratan aw hadidan. Kayo man ay maging mga bato o bakal o khalkan mimma yakburu fi sudurikum. Ano pang iba pang nilikha na dakila sa inyong inaakala. Na ibig sabihin dito ni Allah, ano man kayo man ay maging bato o bakal o anumang bagay na dakila sa inyong mga puso, bubuhayin kayong muli ni Allah. Bubuhayin kayong muli ni Allah. Pasayukuluna man yu'iduna. At pagkatapos ito sasabihin nila, sino ang bubuhay sa aming muli? Pinapasabi muli ni Allah, Kulil ladhi fatarakum awwala marra. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi sabihin natin sa mga tao, ang bubuhay sa inyong muli ay ang siyang lumikha sa inyo sa unang pagkakataon pa lamang. Ang bubuhay sa inyo, inshallah, ang bubuhay sa inyo muli ay ang bubuhay sa inyo sa unang pagkakataon pa lamang. Marami pang iba't ibang mga sinasabi yung mga kuffar. Takili Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Nagkaroon siya ng classification. Classify niya ng iba't ibang mga pagkakahati. Yung kuffar depende sa kanilang mga pananaw tungkol sa araw ng paghuhukom at sa kabilang buhay. Wakad ta'arud Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah libayani anwa'il mukaddibina bil ba'thi wan nusyur anil yahudi wan nasara was sabiina wal falasafa wa munafiki hadhihi al ummah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hinati-hati niya, tinalakay niya yung iba't ibang uri ng mga tao na tumatanggi sa pagkabuhay muli at sa kabilang buhay. Iba-ibang mga tao. Sila man ay mga Hudyo, sila man ay mga Kristiyano, o sila man ay mga Sabyano, mga pilosopo, at mga munafik ng ummah na ito. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, hinati-hati niya ang mga tao na ito. Kasi, yung katulad ng binabanggit ko na nakaraan, maring merong Muslim, nagpapakilalang Muslim, pero baluktot ang kanyang pag-unawa sa kabilang buhay. At maaaring ang baluktot na yun na pag-unawa sa kabilang buhay ay batayan na hindi talaga siya tunay na mananampalataya. Hindi talaga siya tunay na mananampalataya. Nagpapakilala lang na Muslim. Munafik. Yung nga, diba, kapag may tao halimbawa na
Inaakala niya na maaari siyang gumawa ng masama at hindi siya pananagutin ni Allah. Problema sa akida yun. Problema yun sa akida. Na hindi siya pananagutin ni Allah. Iniisip pa niya na tama pa yung ginagawa niya. Problema yun sa akida. Hindi lang yung masamang ugali. Yun ay problema sa akida. Waliyadu billah. Yun ay problema sa akida. Sinabi niya, alladhina kafaru minal yahudi wan nasara yunkirunal akla wasyurba wan nikah fil jannah. Ang mga Hudyo daw at mga Kristiyano, ang ilan sa kanila, itinatanggi nila na sa paraiso daw ay kakain, iinom o magkakaroon ng asawa ang tao. Tinatanggi nila yun. Ng ilan sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Sa kanilang paniniwala, yasamuna anna ahlal jannati innama yatamattauna bil aswati al matrabah wal arwah at tayyiba ma'anaimil arwah. Sinasabi ng ilan sa mga Hudyo at mga Kristiyano, pagpasok daw ng mga tao sa paraiso, ang magiging kaligayahan lang nila ay ang pagkanta at ang pagiging dalisay ng mga kaluluwa. Diba katulad ng sinasabi ng mga Kristiyano, parang lumalabas sa katuruan nila, pagsamba lang ang gagawin ng mga tao sa paraiso. Pagsamba lang ang gagawin nila. Kaya pinagtatawanan sila nung ibang mga tao. Kasi kung ganun pala, ano pang saysay, napapasok ang tao sa paraiso kung ganun lang din pala yung gagawin niya. Kumbaga, hindi maarok yun ng tao eh. Hindi maarok ng tao. Lalo na ng mga hindi naniniwala sa kanilang katuruan. Kaya nga, minsan Kristiyano mismo yung nangahamak sa katuruan na ito eh. Minsan may nakita akong nakapost sa Facebook. Picture ng mga nasa langit daw. Mga nasa langit daw yung mga tao na yun. Tapos, naiinip na raw sila. Nayayamot. Sabi nung isa, marami sila eh. Nandun, nakaganon na nga yung iba. Naiinip. Ano ba to? Akala ko masaya dito sa paraiso. Diba? Kagaguhan nila. Sisiraan nila yung sarili nilang relihiyon. Kasi kilala ko yung nag-share nun eh. Kristiyano din yun eh. Ano ba yun? Nakakainip na dito. Puro na lang pagkanta at pagpuri sa Diyos. Wala bang kaligayahan dito? Sabi naman nung isa. Sabi naman nung isa, pangit pala rito, puro ulap. Kasi paraiso, di ba tawag nila sa paraiso langit? Diba? Kapag namatay kang mabuti, papasok ka sa langit, papasok ka sa heaven, ganun. Puro daw ulap. Tapos sabi pa ng isa, pinakamasahol, Satanas, kunin mo na ako, dalhin mo ako sa impyerno. Kasi nga, paniniwala nga ng iba, waliyadu billah, nandun sa impyerno yung kaligayahan. Kasi nandun yung alak, nandun yung droga, nandun yung mga haliparot na mga babae, at iba't iba pang mga kasamaan. Iniisip nila nandun ang kaligayahan. Kaya mula rin doon sa baluktot na kanilang paniniwala, may sumasamba na kay Satanas. Kasi paniniwala nila, si Satanas ay hari ng impyerno. At kapag malapit sila kay Satanas, magiging mataas yung kalagayan nila sa impyerno at mas makikinabang sila sa mga kaligayahan sa impyerno. So, biruin yan, ganyan inililigaw ni Satanas ang mga tao. Siyempre, ganun din inililigaw ng tao ang sarili niya. Wala naman yung batayan. Basta naisip lang nila. So, ganun yung sinasabi nila. Na ang papasok daw sa langit, kaluluwa lang. Kaluluwa. Actually, ganun naman talaga sila eh. Yung, di ba may kasabihan nga, buhay pa pero sinusunog ng kaluluwa sa impyerno. So, kumbaga, yung kaluluwa talaga pinaniniwalaan nila makakaranas ng pakinabang sa paraiso o parusa sa impyerno. Kaluluwa. Kaya nga sa mga lumang puntod, di ba ngayon mga puntod ngayon nakalagay RIP, Rest in Peace. Ang mga lumang Tagalog, ang nakalagay sa mga puntod, SLN, Sumalangit Nawa. Yung sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Yung may lumang cemetery doon sa inyo. Yun, SLN nakalagay doon, di para IP. SLN.
Sumalangit nawa. Pero ang tinutukoy nila sumalangit nawa, yung kaluluwa. At ang langit na tinutukoy nila doon yung paraiso. So kaluluwa para sa kanila. Pero, sa kabila nito, magulo nga yung katuruan nila. Kapag kausap mo na sila tungkol sa pagkabuhay muli. Sabihin naman nila, yung sinabi rin dito Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yun. Kasi kung kaluluwa lang ang papasok sa paraiso, paano pa niya mapapakinabangan yung ibang papakinabangan doon? Ganun yung Kristiyano kapag may tanong na hindi nila masagot, biglang nagbabago yung katuruan nila Biglang nagbabago. Maaaring yung kausap mo mismo, babaguhin niya yung kanyang sinasabi. So yun nga, wahum yakirun, pero kumbaga, sa kabila nito, wahum yakirun madalika bihashril ajzad ma'al arwahi wa naimiha wa adabiha. Sa kabila nito, naniniwala rin naman sila, nabubuhayin din naman yung katawan kasama yung kaluluwa. At makikinabang din ito sa mga parusa at biyaya na matatanggap nito. Kumbaga naghahalo-halo yung kanilang katuruan. Hindi matatag ang kanilang katuruan. Pwedeng babaloktutin lang ng kahit sino ang kanilang katuruan. Wa amma tawaifin minal kuffari wa gayruhum. Pero tungkol naman sa ilan pang grupo ng mga kuffar, iba pang mga tulad nila. Minas saiba wal falasifa wa man wafaqahum wa yuqirruna bihashril arwahi faqat. Pero syempre meron pang ibang mga relihiyon, meron pang ibang mga kulto, meron pang ibang mga sekta ang nagsasabi, bawa niyan yung mga Sabiano, yung sumasamba tong mga ito sa bituin At yung mga pilosopo, tinutukoy dito ng mga pilosopo, yung mga Griego tsaka mga Romano. Kasi wala naman talaga silang relihiyon Yun na yung relihiyon nila. Kung meron man silang relihiyon, yung mga Romano at Griego, yun na yung Roman mythology at Greek mythology. At yung paniniwala nila sa oracle, yung mga manghuhula. Pero yung relihiyon na merong malinaw na kumbaga doktrina tungkol sa kaligtasan, pagpasok sa paraiso at pagkakaligtas mula sa impyerno, malabo Tingnan na lang natin halimbawa yung mga Vikings. Nasa Europe yun sila, yung mga Vikings. Yung nga, pag namatay daw sila sa labanan, pupunta ka sa Valhalla at doon mabubuhay ka habang panahon yung kaluluwa mo na umiinom ng alak, makikipaglaban sa umaga at mamamatay at bubuhayin muli sa gabi. Para uminom na naman, maglasing na naman buong gabi, tas umaga lalaban na naman sila doon. At doon sa Valhalla na yun, mabuti man o masama, papasok doon. Kumbaga, wala silang konsepto kung sino ang mabuti o kung sino ang masama Hindi ko sa mga Muslim, halimbawa. Sa digmaan, kilala natin kung sino yung nangaapi at kung sino ang inaapi. Kaya kilala natin kung sino yung, kung mapapatay man siya o makakapatay kung ginawa ba niya ito alang-alang kay Allah. So, siya yung papasok sa impyerno. Siya yung papasok sa paraiso. Inshallah. Pero sila hindi. Pareho lang Diba? May dalawang grupo naglalaban. Yung isa nagtatanggol lang sa sarili niya, tapos yung isa sumasalakay talaga. Napatay silang pareho. Pareho silang pupunta sa Valhalla. Pareho silang pupunta doon. At yun na nga, mabubuhay yung kaluluwa nila doon habang panahon. Yung doktrina nga nila, sabihan nila kung pangalan pa lang Valhalla, parang may kinalaman kay Allah Tapos, yung kaluluwa nila buhay, tapos lalaban sa umaga, tapos mabubuhay sa gabi, tapos maglalasing sa gabi parang kumbaga, maaring may bakas din ng ng katuruan ng mga propeta, ng kaluluwa ng mga namatay sa landas ni Allah. 'Di ba? Buhay sila. At kaya hindi paniniwala nila buhay yung kaluluwa ng mga namatay sa landas ni Allah. At kumbaga, maaaring may bakas din ng katuruan ng mga propeta na may alak din pala sa paraiso. So maraming kumbaga,
Maraming posibilidad kasi mahaba-haba na rin ang lumipas na panahon sa pagitan ng mga propeta at ng panahon natin ngayon. So maaring yung mga katuruan ng mga propeta nga, may ilan pa yung mga bakas na naiwan sa mga tao, pero ang layo na ng itsura. Kumbaga, malayo na ang itsura. Sabi ng mga kuffar na ito, kaluluwa lang ang bubuhaying muli. Wa annan naima wal adab lil arwahi faqat. At mga katawan lang, ano pala kaluluwa. At mga kaluluwa lamang ang makikinabang sa mga biyaya ng paraiso at ang magdurusa sa parusa sa impyerno. Kaluluwa. At ganun nga yung konsepto ng yung Valhalla, kaluluwa ang naroon. At pati iba pang mga kahit iba pang mga relihiyon sa Shintoism halimbawa. Yung kaluluwa ng mga ninunoy sinasamba nila Kaya nga sa Ghost Fighter, di ba, daigdig ng mga espiritu yung tawag nila doon sa kabilang buhay. Pero doon halo-halo na. Nandun yung kaluluwa ng mga tao, tapos nandun din yung mga jinn, yung mga engkanto, yung mga yokai, tawag nila yung mga diwata, mga engkanto, nandun. Pero yung mundo na yon, pwedeng makipag-ugnayan doon yung mga buhay. Pwede makipag-ugnayan doon yung mga buhay. Kaya nga doon sa Ghost Fighter, actually maganda yung madrama yung talambuhay doon ni Taguro Si Taguro, di ba? Yung kalaban ni Eugene. Kaya siya nagkaganon, di ba, mag-excellent Master Jeremiah. Kala ko nga lalaki yun, babae pala yun. Mag-excellent ni Master Jeremiah. Ngayon, si Taguro may mga estudyante. Pinatay ng mga engkanto yung mga estudyante niya. Hindi na ipagtanggol ni Taguro yung mga estudyante niya kasi mahina pa siya nun, tao lang siya nun Kaya ginawa niya, parang binenta niya yung kaluluwa niya doon sa mga engkanto. Ganun din, parang tinatalakay natin pagbenta ng tao ng kaluluwa niya kay Satanas. Kaya makikita natin yung kumbaga, yung mga ganong katuruan, maaring bakas ng katuruan ng mga propeta, binago-bago lang nila Binago-bago lang nila. So nung naging malakas na si Taguro, yun na, nagawa na niyang maging malakas. Pero naging masama na rin siya. Di ba yung bandang huli, naging tauhan siya nung sindikato. Kinidnap nila yung kapatid ni Vincent, yung lumuluha ng perlas. Pinapaiyak nila para lumuha ng perlas. So, ganun yung katuruan nila sa Shintoism, na isang uri din ng Buddhism actually. So, yung mundo ng mga kaluluwa, pwedeng magkakaroon ng ugnayan yung mga tao, pero hindi Sa Islam, hindi ganoon. So, malakas si Taguro, di ba, kung titingnan natin. Kasi, na siya pinalakas na siya ng mga demonyo Pero yung malalaman natin bandang huli, si Taguro pala, class D lang. Basta mahina siyang class kasi di ba may class D, class C, class B, class A. Pinakamatinding class S. Wala pa siya doon. Nandun pala siya. Hindi ko maalala kung class D ba o class B. Basta mahina si Taguro. kung iahambing pa sa sa kahihinatnan ni na Eugene bandang huli. Nasingit ko lang si Taguro. Kasi ganun yung paniniwala nila Pag mamatay ka, yung kaluluwa mo mapupunta doon sa daigdig ng mga espiritu. Ayun sila, yun yung tinutukoy dito na ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Actually, posibleng ang Kaya ang daming yung mga sinusulat ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ang daming iba't ibang topic tapos ang daming yung pinagkunan ng impormasyon. Hindi niya na binabanggit yung mga pangalan nila, pero posibleng itong mga ito, may nakausap siya mismong inchik Kasi nga di ba nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan pa. Dati, meron tinatawag na Silk Road mula China. Dadaan nyo ng India, dadaan ng Syria, papunta ng Europe, Silk Road. So, posibleng napapadaan talaga ng lugar nila yung mga inchik at nakakausap nila yung mga inchik tungkol sa kanilang mga paniniwala. At yung Quraysh naman, konektado sila sa Silk Road kapag pumupunta sila ng Syria. Tapos yung mga produkto ng Syria, itatawid na naman nila sa disyerto, pupunta naman sila sa Yemen. Pagtaglamig sa Syria, nandun sila sa Yemen. Tapos mula sa Yemen, mapupunta na naman ng Africa yung mga paninda nila.
Tapos yung mga paninda galing Africa, kukunin nila, hahanguin nila. Tapos bebenta na naman nila sa ibang lugar. Matagal lang may malawak na kalakalan. Yun nga lang, yung mga tao nun, nung marami nang nasakop, di ba nakarating na yung mga Kastila sa Amerika. Tapos nakarating na rin sila ng Pilipinas. So, barko na rin yung gamit nila nung nakaraan. Pero dati sa lupa lang sila dumadaan. Watawaifum minal kufari wal musyrikin wagayrihim yunkiruna al-ma'ad bil kulliyah. Pero syempre meron din naman yung tumatanggi sa pagkabuhay muli sa pangkalahatan. Hindi talaga sila naniniwala. Yung mga atheist, hindi nga sila naniniwalang may Diyos eh. Mas lalong hindi sila naniniwala na merong paraiso o impyerno o merong pagkabuhay muli o merong kabilang buhay. Hindi sila naniniwala doon. Pero itong mga atheists, Manel, may kita mo rin sila, kumbaga, iba-iba rin yung galing nila eh. May atheist na talaga, yung malupit na, kumbaga, kung siraan niya ibang relihiyon, magsalita siya laban sa ibang relihiyon, malupit. Meron namang iba, tahimik lang. Pero hindi talaga sila tumatanggap sa alinman sa mga ito. Kahit yung daigdig ng mga espiritu, hindi nila tinatanggap. Kumbaga, kung yung daigdig ng espiritu na meron sa mga ibang relihiyon, hindi rin nila yun tinatanggap. Pero may kita ang mga atheists, sige, hindi sila naniniwala doon sa mga bagay na yun. Pero yung bahay nila, merong Buddha, merong pan-display lang nila. Pan-display lang nila. Fala yakiruna la bima'adil arwah. Hindi sila naniniwala sa pagbabalik ng kaluluwa. Wala ajsad, ibig sabihin yung pagkabuhay muli ng kaluluwa o kahit ng katawan. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabihi ala lisani rasulihi amru mi'adil arwah wal ajzad. Pero malinaw na ito mula kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bubuhayin muli ang katawan at kaluluwa. Waradda alal kafirina wal munkirina li shay'in min dalik. At kumaga ito ay malinaw na nilinaw ni Allah, alhamdulillah, at ng mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayanan taman, gayat at tamam wal kamal. Sa nilinaw na ito ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pinakamalinaw na paglilinaw, alhamdulillah. So tutuloy natin to, inshallah. Isunod na nabanggit ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tungkol naman sa mga munafik, at ito ay nanggaling nga doon sa kanyang Majmu'ul Fatawa, alhamdulillah. Kasi nga yung mga munafik, maaaring meron silang iba pang paniniwala tungkol sa araw ng paghuhukom o pagkabuhay muli o sa kabilang buhay. Na yun nga, maaaring naniniwala sila. Kahit hindi nila pinaniniwalaan yung mga bagay-bagay ng kompletong paniniwala, papasok pa rin sila sa paraiso, karapat-dapat sila sa paraiso. Kasi posible rin yung may ganong munafik eh. May ganong munafik na naghahangad ng kabutihan mula kay Allah, pero hindi naman gumagawa ng mabuti. Di ba? Problema rin yun eh. Problema rin yun. Na kumbaga maaring tanda rin yun ng kanilang kakulangan sa pananampalataya o talagang pagpapanggap lang na ang gusto lang nila pakinabang. Pero ayaw nila yung maglilingkod sa Islam. Baliyada bilas. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.